Eto na, ang pinakagarapal. Kahit anong anggulo mali, kahit na anong isipin natin, ay hindi maiwasang may abuso. Ang tinutukoy ko po ay itong tinatawag nating mga kontraktor. Congressman na kontraktor pa. Anong ibig sabihin yan? Mambabatas ka na, pero ikaw ay kontraktor pa. So, nagagamit mo yung pagiging kontraktor mo sa mga project ng gobyerno. So malinaw na malinaw, magnakaw man o hindi, meron ng paglabag sa batas. Conflict of interest. Delikadesa, dapat walang business. Hindi lang congressman, lahat ng nasa gobyerno. Bawal mag-business. Bawal magkaroon yung inyong mga business ay magkaroon ng koneksyon sa gobyerno dahil conflict of interest. Ngayon po ay malinaw na yung 8 na inirekomenda ng ICI, Office of the President, ng mga congressman ay contractor congressman. Hindi ko sinabing sila'y corrupt, hindi ko sinabing sila'y ng abuso, pero yung issue ng conflict of interest, malinaw na malinaw yun. Kung meron delikadesa, dapat walang kontraktor. Walang mayor, gobernador, o anumang posisyon sa pamahalaan na private business na may negosyo sa gobyerno kasi bawal yan. Bawal na bawal yan. Pero nakita ng Independent Commission for Infrastructure, kaya nirekomenda yung 8 na pinangunahan ni Saldico. Malaking kontraktor bago naging congressman, pero nung congressman siya, kontraktor pa rin, katulad ng iba. Ay kung yung sinasabi na 10% ng kabuuan ng mga congressman sa ngayon, 20 Congress at 19 Congress, ay lahat kontraktor. Grabe. Ganong kagarapal. Kaya hindi bagay at saka grabe ang sinabi natin. Kasi sila yung mambabatas. Sila yung gumagawa ng batas. Dapat alam nila, labag sa batas ang pagiging kontraktor. Ngayon, kung ang katuwiran nila, bago ako naging congressman, kontraktor na ako kaya ako naging kontraktor kasi ito naman ay negosyo ng aking pamilya. Bawal pa rin po yun. Mga palusot na hindi ka tanggap-tanggap. Kasi nga, bawal ang conflict of interest. Hindi nyo pwedeng i-deny yung conflict of interest. Ikaw yung kontraktor, ikaw pa rin yung congressman. Ay yung project na dinala mo sa distrito mo, natural yung company mo bilang kontraktor ang mga ngasiwa niyan. Pag humingi ng 10% yung kontraktor, tapos yung kung ay kumuha rin ng 10%, 20% na. Yan ang pinagdududahan na malamang nangyayari nung araw pa until now. Hindi naman pwedeng hindi mangungumisyon yung kontraktor dahil negosyo yan Automatic ang kontraktor merong percentage na kinukuha. Dapat nga 5% lang, pero pag 10% malaki na yan. Kung paano kung 20%? Paano kung yung congressman, governor, mayor? Siya rin may-ari ng kontraktor. Kayo na lang kukuha niyan. Yung tatay mo, gobernador, yung anak mo, mayor, ikaw congressman, lahat kayo kukuha ng komisyon. Wala nang matitira. Yung kontraktor o yung kontraktor na pag-aari ng congressman, posibleng kumukuha din ng mga kontrata yan sa governors, sa mga mayors. Di patong-patong na. Latay ang kahirapan sa may-ari ng pera, mamamayang Pilipino. Kaya dapat ang kontraktor o ang congressman, bitawan nyo, iwan nyo ang lahat ng klaseng negosyo nyo. Yan ang sinasabi ng batas. Iwan nyo ang lahat ng klaseng business nyo kapag kayo ay naging government official para maiwasan ang conflict of interest. Pero yung nagmamalaki kayo pa yung kontraktor, kayo pa rin yung congressman, kayo yung governor, kayo yung mayor, kayo yung senador. Wow! Tapos pag pinagdudahan kayong corrupt, galit pa kayo. Pag sinabing corrupt kayo, sasabihin, hindi totoo yan, wala kayong ebidensya. Ayun palang pagiging kontraktor mo, ebidensya na yun Kaya nga yun ang ginawa ng ICI at recommendation ng Department of Public Works and Highway.
So marami yan. Kung 10% ng 300 congressman mahigit, napakarami palang kontraktor. Sa governor, ganun din mga mayor. Ako may kilala kong mayor na palitan lang yung mag-asawa. Yung mayor, pag siya ang mayor, yung asawa, pag mayor, siya ang kontraktor. Pag natapos ang term ng ating asawa, siya naman ang maging mayor, yung asawa naman ang kontraktor. Grabe ang conflict of interest. Tapos tingnan mo yung kanilang mga pamumuhay. Luxury car ay nagsisiksikan sa kanilang parking, hindi na magkasya sa parking. Nasa kalye na ang mga luxury car. Ganyang kagarapal. Hindi lang naman sa kongreso yan, hindi naman sa local official lang yan. Kahit nasa ang ahensya ng gobyerno na merong budget, may kontrata, may proyekto, may project sa Department of Interior and Local Government, may project sa Department of Trade and Industry, may project sa Department of Agriculture, hindi lang Department of Public Works, may project sa COMELEC, may project sa BIR, may project sa... Ang daming project. Lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo ng Executive Department, maging sa local, merong allocation, merong budget taon-taon para sa iba't ibang proyekto. At yan ay dapat dumadaan sa bidding. Ang bidding, contractor ang sasali sa bidding. Ang mababa ang offer ang mananalo. Ang problema, politiko pa lang may-ari. Kumisan wala ng bidding. Ito nangyari sa flood control scam. Karamihan dyan walang bidding. Turo-turo na lang. Kunwari maglalaban-laban, sila lang pala yun. Sa bidding pa lang, lagayan na. Yung mananalo, siya magbibigay ng pera doon sa matatalo. Eh di ba yan lumabas? 5 kontraktor magkakalaban, pababaan ng bidding, yung mananalo, siya makakakuha ng project, yung mga natalo, bibigyan ng share, bibigyan ng porsyento. Yan ang racket nila. Eh paano kung congressman, governor, mayor, at senador ang may-ari ng construction company? O di doble-doble na ang kurakot. Lahat ay talaga ang inaabot ng taong bayan. Yan ang mabigat. Yan ang totoo. Paano ngayon yan? Kaya delikadesa naman. Mga kontraktor, mga local official, national official, elected, appointed, career official ng ating gobyerno. Konsensya naman sana. Huwag niyong gamitin ang inyong koneksyon, huwag niyong gamitin ang inyong kapangyarihan para magnegosyo at pamilya niyo, company niyo, ang nakakakuha ng mga malalaking pabor. Kaya hindi kayo natatalo kasi kayo din yung nag-award. Hindi kayo natatalo dahil kayo mayroong koneksyon. Ginamit niyo yung kapangyarihan para manalo ang kontraktor na kaibigan nyo at kontraktor ng pamilya nyo. Yan yung conflict of interest. Bawal yan. Ang problema, bawal na, nangyayari na. Nangyayari pa. Matagal na itong nangyayari. Ngayon lang nagkabukuhan under President Marcos. Noong araw, walang bumubuko niyan. Puro mura lang, puro tapang lang, puro pagbabanta lang, puro kabastusan lang ng mga statement. Wala namang naipakulong, wala namang naipatigil na korupsyon. Yun lang ating narinig eh. Pero ngayon, walang pagumura. Seryoso si Pangulong Marcos, although mabait, nagkabukuhan na. Buko lahat ang kalokohan nila. Please like and share ang video ito.